I grew up in a broken home na family. My mom raised us by herself. I have a relationship with my dad, pero it was very hard. I would go to see him, and then the moment na he would see me, yung galit niya andun na agad. Anong ginagawa mo dito? Ano naman kailangan pera na naman? That's how it was growing up with my dad. Pero it gave us so much pain and question in life. Why do we have to live like this? Growing up, I was trying to excel in everything that I do. I just tried everything just to, show my dad na this is what you're missing. You have a son that is excelling, doing really well. Pero regardless of how hard I tried, it seemed like, to him it didn't matter. Every big events ng life namin, he was never there. He wasn't there. It gave me a wrong picture of who God is as a father. Na if I ask, I had to cry for it. I have to manipulate him for it. I have to do things for his approval first, and then I get what I asked for. That's what made it hard for me to forgive. Sa pagdaan ng panahon, ang sama ng loob niya sa kanyang ama ay nagdulot ng masamang epekto sa relasyon niya sa kanyang asawa. When I was in the office, I said, I'll never be like my dad. I will be there for my family. I've come to realize that I was actually becoming like him. Never there for my family, always working. Determination was success and money. I started struggling with sin. Sa office, I would watch a lot of pornography. And I did. I worked really hard. I worked from 9-10 p.m. to 12 noon the next day, every day. But then, doing that for 2 years, our marriage suffered. Kung magkita kami sa bahay, we fight because we don't have time. I could just recall myself crying, waiting for him. I could just recall crying, telling God, like, when is this gonna end? When is this gonna change? Even him being at home and not being present and talking to me as his wife, sharing his thoughts, sharing his struggles, me being able to communicate where I'm at, where our marriage, our family is, because sometimes he had this tendency before of being in the cell phone all the time or playing games. Nasa magulong sitwasyon si Jay nang kumilos ang Panginoong Diyos sa kanya upang magkaayos silang mag-asawa. It just broke my heart na parang I've made so many promises. I have worked so hard and I'm here, nothing. I don't have anything. I realized now, you know what? God breaks you not to hurt you. He breaks you to build something stronger. I'm gonna seek the Lord because I can't live like this. I know there's a destiny in my life. There's a plan for my life. I'm just gonna seek Him. Kasunod na inayos ng Panginoon ang puso ni Jay upang patawarin ang kanyang ama. And if God has forgiven me of my shortcomings, how can I not forgive my father? I made a choice that I'm gonna seek the Lord and I'll do whatever you say. And you're gonna give me the grace to do whatever you say. It still was very hard to forgive. And it still was a daily decision to think of what he did and think of the words that he spoke and then say, I forgive him. I love him. It took me years still to parang get out of that pain. Hanggang isang malaking pagsubok ang tumama kay Jay nung magkaroon siya ng sakit sa bato na end-stage renal disease. Bagamat mahirap ang sitwasyon, naging paraan ito ng Panginoon upang maayos ang relasyon nilang mag-ama. My father was there, and I said, I don't think I'm gonna make it out of this. Because I can't breathe on my own. Ang machine had to do it for me. And I was just trying to accept the fact that that's it. It's time. I'm not gonna make it out of this. And I was telling him, please take care of my kids and my wife. That's when he broke, and he was trying to comfort me, encourage me. You need to fight. Your kids need you. That was the first time that he actually gave me a real hug and gave me a real kiss. And he acted like a father. And then from that day on, our relationship just changed. Mabilis na bumuti ang kalagayan ni Jay na ngayon ay sumasailalim sa dialysis at naghihintay ng kidney transplant. Patuloy din ang biyaya ng Diyos sa mag-asawa sa kanilang mga negosyo at isa na rito ang business consultancy online. Maganda rin ang pagpapalaki nila
sa kanilang anak na kambal. Marriage is a beautiful thing, but we have to really allow God to also bring us to perfection and bring us to the better side of marriage for us to appreciate it. I would say that Jay is now a father and a husband, more than being a minister, more than being a musician, more than being a business owner. We feel like our life is based on we pray, we jump to the decision, and then the Lord will provide the rest. It's easy to focus on the negative and question God for it without seeing the provision, what He's doing. He's kept me healthy all throughout the sickness. Like other people, even my age, doing dialysis, they'd be weak after the dialysis. Parang they can't walk, they can't do anything, they have to be wheeled out. Ako, I'd walk right out, drive my car. It's just God's grace and His goodness over me. You know, Him being a father. If you're watching right now and you're thinking, nakaka-relate kayo sa buhay ni Jay, meron kayong dinaanan na sitwasyon with your parents or maybe your mother or someone significant in your life na nagkaroon ka ng galit, nagkaroon ka ng hurt, and until now it's not yet fixed. You know, it's difficult. Yeah, it's true, and we agree with you. Before we can fix relational issues here, man to man, kailangan muna man and God. Yes. Doon po tayo nag-uumpisa. That the Lord longs for us to have a relationship with Him. And He has made a way because He sent His one and only Son, Jesus, to die on that cross, to make that way possible, to bridge that gap, that huge gap of sinfulness. Man is sinful, and we cannot come before a holy God, but Jesus paid the price so you and I can stand holy before the Father. But we need to receive wholeheartedly what Jesus did on the cross. So we're going to pray a simple prayer, a prayer to come to the Lord and admit that we are sinners and invite Jesus into our lives. And if that is the prayer of your heart, please pray this prayer with us. Let it be the prayer of your heart. Just say, my Heavenly Father, thank you for what you did. 2,000 years ago, you sent your Son Jesus to die on that cross to pay for the sins of mankind. And Lord, my sins too were included in that. And today, Lord, I say thank you. I repent from my sins. I turn my back on the sinful life that I have been living. Lord, I resolve to do that. And right this moment, Lord, I open my heart to invite you, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the one that will guide and direct my path. All the days of my life, Lord, I will look to you for direction. Thank you, Jesus, for saving me. Dear Heavenly Father, thank you for loving me. Holy Spirit, thank you for empowering me. I pray this prayer from my heart. In the name of Jesus, amen and amen. Ang awa at kagandahang loob ng Diyos ay laging sapat para sa ating kaligtasan at pagbabago. Kung ikaw ay sumabay sa panalangin sa mga oras na ito, ibalita nyo naman sa amin. Nasa TV screen ang numero, pwede rin po kayo mag-text, gawin lamang ito. Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang inyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text YES space The 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0977-805-6915 at Sun number 0925-300-3000. Di natin kailangan matakot sapagkat salita ng Diyos ang ating lakas sa panahon ng pagsubok. Kausapin ang mga trained prayer counselors ng ating 24/7 Prayer Center. Handa sila na kayo ay payuhan gamit ang Biblia. Ipapanalangin din nila kayo. Kaya tawag na po, nasa TV screen ang numero. Sa mga kababayan naman na sa ibang bansa, maaari ninyong makausap ang mga prayer counselors gamit ang Facebook Messenger o Skype. Ang ID ay The 700 Club Asia. Hihintayin nila ang inyong mensahe at tawag. Handa sila na kayo ay paglingkuran. Manatiling updated sa mga bagong kwento at episodes na dapat niyong panoorin sa programa sa The 700 Club Asia Facebook fan page. Add us by typing the keywords The 700 Club Asia and hit the thumbs up icon. You can also follow us on Instagram and Twitter. Pwede niyo mapanood muli ang mga kwento at episodes na nagpatibay sa inyong pananampalataya sa cbnasia.org/media center.
May mga devotionals din doon na maaari niyong gamitin bilang gabay sa inyong Bible study at quiet time. Ang ating katawan ay maituturing na templo ng Diyos. Kaya marapat lamang na bigyan natin ng kaukulang atensyon ang ating kalusugan. Hindi kasi biro magkasakit, lalo na't mataas ang halaga ng gamot at malaki ang nagagastos natin sa konsultasyon. Di makukuha sa gamot lamang ang sinapit ng kapatid ni Cesar na si Ferdy. Bigla na lamang ito bumagsak at nawalan ng malay. Napag-alaman na siya ay may blood clot sa utak at kailangan maoperahan agad. Ngunit saan kukuha si Cesar ng 300,000 pesos para sa operasyon ng kapatid? Ang kabuuan ng kanilang kwento, susunod na. Kasabay sa pagsimula ng Administrasyong Duterte, agad nitong inilunsad ang Build 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 program o ang mga malalaking proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno. Pero kay Pangulong Duterte na mismo nang galing, tila atrasado ang mga infrastructure project dahil sa kakulangan ng mga manggagawa. Ang construction humihinto kasi walang trabahante. Ang karamihan na may alam niyan, wala na dito sa Pilipinas at doon na sa Middle East. Naniniwala ang mga labor group na malaki ang epekto ng labor migration sa mga industriya o ang pag-alis ng mga manggagawang Pilipino sa Pilipinas. Wala yung mga skills na kinakailangan ng ating mga industriya para mag-produce ng mga produkto at mag-render ng mga dekalidad ng serbisyo na kinakailangan natin. Pero kulang nga ba talaga tayo ng manggagawa dito sa Pilipinas? Sa pinakahuling datos ng 2019 Labor Force Survey, tumaas sa mahigit 72 million ang labor force o ang populasyon ng Pilipinas na kayang makapagtrabaho kumpara noong 2018. Gayunpaman, 60% lamang ng 72 million o 6 sa bawat 10 Pilipino ang nagtatrabaho o naghahanap ng trabaho. Mga 40% hindi man lang sumasali. Ibig sabihin, qualified silang maghanap ng trabaho o magtrabaho pero hindi sila nagtatrabaho o naghahanap ng trabaho. Siyempre, sa edad 15 hanggang 24, may mga nag-aaral pa. So, sabihin na natin, 20% doon hindi naghahanap ng trabaho dahil nag-aaral o hindi nagtatrabaho dahil nag-aaral. Anong ginagawa ng 20%? Yun po ang asa para sa akin ay mas malaking katanungan. Para sa ekonomista na si Dr. Alvin Ang, mas mababa ang labor participation rate ng Pilipinas kung ikukumpara sa ating mga karatig bansa sa Southeast Asia. Kung ang buong labor force nga daw ay magsasama-samang magtrabaho, tiyak umano nagaganda ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas. Kasi kung yung working age population mo, majority dyan ay nakakapagtrabaho, nagpa-participate sa ekonomiya. Katulad na sinabi ko, magdadala yan ng kita sa pamilya nila at yung pamilya nila ay gagastos at dadami ang demand, no? At yung mga kumpanya gaganahan mag-produce dahil maraming demand. Ano? So, dadagdag din ng empleyo. So, tatagal lalo yung mas madami pang makakapaghanap ng trabaho. Target ng gobyerno na makapaglikha ng 900,000 hanggang 1.1 million na trabaho kada taon sa iba't ibang sektor. Abangan bukas, kung may mga umaalis ng bansa, meron ding mga dayuhang pumapasok ng Pilipinas at dito nagtatrabaho. Ano ba ang mga epekto nito sa Pilipino at sa Pilipinas bilang isang bansa? Ako si Joash Bermejo at ito ang CBN News Pagsusuri. Every big thing starts from something small, and the big impact you're seeing traces back to your simple gesture of giving. Never underestimate the impact you have on someone else's life. For your donation of 500 pesos, this gift will be yours. Make a difference where it matters. Join us in our mission. Partner with us. Abogado yung piniktima mo. Sigurado ka ba makakalaya ka rito? Oy, may bisita tayo! Hindi ako magnanakaw. Magnanakaw sa labas, magnanakaw hanggang sa loob. Pindalutan na. Tapos wala nga ako ninanakaw, ang kulit naman eh! Paano ko mananampalataya sa Diyos na hindi ko naman nakikita?
Galing noon sa isang volunteer work sina Cesar at ang kanyang kapatid na si Ferdy. Dala ng matinding pagod, nakaramdam ng pagkahilo si Ferdy hanggang sa nawalan na ito ng malay. Dok, okay ka lang? Doon! Nabarog yung ulo niya. So, nirush siya sa ospital dito sa Noveleta. Inilipat muli sa ibang ospital si Ferdy at doon nalaman na may namuong dugo sa kanyang ulo at kailangan siyang agad na maoperahan. Yung risk ng pagkakaroon ng blood clot sa ulo niya, yung memory niya ay maapektuhan. Sabi ng mga doktor doon, 300,000 ang kaming kailangang ng pera. Yung problema naming malaki yun, yung 300,000, saan namin kukunin yun? Hindi naman kami ganun ka-stable. Sa gitna ng kabalisaan, agad na alala ni Cesar ang isang kaagapay sa mga ganitong sitwasyon, ang Prayer Center. Ngayon, nakatulong siya yung 700 Club Asia doon sa sitwasyon ng kapatid ko kasi tumawag ako dahil kailangan namin ng matinding panalangin para doon sa pangyayari na yun sa aking kapatid. Malaking nagagawa kasi mahalaga yung pananalangin ng 700 Club Asia sapagkat kumbaga ikaw ay nasa dulo na ng kalagayan na parang nasa bangin ka na ng problema. Pero dahil andyan ang 700 Club, yung oras na yon ipagpe-pray ka at maghapon at magdamag na andyan sila. Agad na tinugon ng Diyos ang panalangin ni Cesar. Isang kaibigan ang tumulong sa kanya upang mailapit sa isang neurosurgeon ang kapatid. Matapos ang matagumpay na operasyon, ang 300,000 piso na bayarin ay bumaba ng 60,000 pesos. Naniniwala ako na kabahagi ang 700 Club sa kanilang pananalangin doon sa nangyaring pagpapagaling ng Panginoon sa aking kapatid. Nanumbalik ang dating lakas ng kapatid ni Cesar. Kasalukuyan itong nasa Canada kasama ang kanyang pamilya. Talagang ang pagkilos ng Diyos mula sa simula hanggang sa matapos, hanggang sa gumaling, ay nakita ko yung sabi nga sa Bible, sa Romans 8:28, all things work together for good to them that love God. So, all things. So lahat. There is always a God who is a loving God na naghihintay na, anak, eto ako, all you need to do is ask me. Amen. Kung nanonood po kayo ngayon sa oras na ito at hindi na ninyo alam kung saan pupunta, hindi nyo alam kung kanino hihingi ng tulong, sa Diyos po tayo humingi ng tulong. Kung kahit anong pangangailangan ninyo, whether it's healing, whether it's restoration sa inyong pamilya, whether it's a financial blessing, kayang-kaya po ibigay ng Panginoon yan. This is the God of all creation who we're speaking about. And that God is wanting to show you how much He loves you. Let's pray. O Diyos, O Ama, Panginoon, kayo po ang lumikha ng lahat ng bagay. Panginoon, wala pong imposible sa inyo. Right now, we come to you and we say, God, etong problema ko, ilapit lang ninyo sa Panginoon ang problema. Panginoon, etong problema ko, kailangan po ninyong pumasok sa sitwasyon na to at kayo pong kumilos at kayo po magbigay ng solusyon. Father, may mga nanonood sa amin ngayon na pinansyal ang pangangailangan. Father, would you shower now your richest, most abundant blessings on our brothers and sisters, Lord, that are needing a financial miracle in their lives. May nanonood sa amin ngayon na ang pinakatibok ng puso ninyo is mabalik ang pamilya. Nagkawatak-watak ang pamilya nyo. Sa oras na ito, hinihingi ninyo sa Panginoon na ibalik ang pamilya. God's in the business of answering prayers like that. God wants to restore your family, kapatid. Take hope in that and cling to it and say, God, your desire, your will for my family is that we be restored. In Jesus' name, receive it now, kapatid. In Jesus' name, receive it. Peter? Yeah, Mari, I love your declaration because you said God wants to show you how much He loves you. And right now, there's somebody watching, you have stage 3 breast cancer, your right breast. The Lord is wanting to show His love towards you. He's removing every cancer cell in your body right this moment. Rejoice, sister. It's for you. God loves you so much. Receive that healing in the name of Jesus. There's also someone
You're scheduled to have a quadruple bypass a week from today. The Lord is saying, I am giving you brand new arteries. I'm restoring the strength of your heart. You are healed this very moment, kapatid. Receive your healing in the name of Jesus. And there's also someone watching right now. You are just crying out to the Lord in your misery, mixed with your anger. You have a gambling addiction. And yes, you've won millions. Yes, also you've lost millions. And you no longer want this life of up and down. It's like a roller coaster ride, and there's no peace at all. The Lord wants to show you what real peace means. He wants to heal you from that addiction. He wants to set you free right now. And He's giving you the strength and grace to set you free, brother. You can stand up and walk away from that clutches, that clutches of gambling that has controlled your life for so many years, and be free. Hallelujah. Whom the Son has set free is now free indeed. Receive your freedom, total and complete. That's yours. That's how much God loves you, kapatid. In Jesus' name, receive that. Hallelujah. Thank you, Lord. Isang kagalakan para sa Diyos na makita tayong malakas at namumuhay ng mapayapa at puno ng kasaganaan. Ikwento niyo sa amin ang mga himala na inyong natanggap mula sa Panginoon. Tumawag sa 24/7 Prayer Center. Naghihintay ang mga prayer counselors upang tanggapin ang inyong mga praise reports. Pwede rin po mag-text, gawin lamang ito. Takot na takot ako. Kasi any moment, pwede kong mawala sa mga anak ko. Yung prayers talaga ng mga taga 700 Club nakatulong. Natutuklap na siya. Yung doktor ang nagsabi sa akin na malaking milagro yung nangyari sa'yo. Totoo ngang walang imposible sa Panginoon. Ibahagi niyo naman sa amin kung kayo'y sumabay rin at naranasan ang kagalingang galing sa Panginoon. Pwede niyong i-text ang aming smart number 0949-888-8001, Globe 0977-805-6915 at Sun 0925-300-3000 o mag-post sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. Bagamat may sarili ng pamilya, nabalutan ng depresyon si Arnel, bunga ng pagkamatay ng kanyang mga magulang na nauwi sa pagbalik niya sa dating bisyo, ang paggamit ng ilegal na droga. Alam kong umiinom siya pero hindi ko alam na gumagamit siya ng shabu. Ikaw, wala ka nang ginawa dito sa bahay, papabayaan mo pa yung anak ko. Nandun yung takot sa akin na pwedeng mamatay yung anak ko rito sa ano, kahit kasama siya kasi pabaya din siya eh. Hindi na kami safe mag-ina. Wala na akong pakialam. Puro sarili na lang yung iniisip ko kung paano masasatisfied yung sarili ko. Nabigo si Arnel na gampanan ng kanyang tungkulin bilang isang ama, dahilan upang maghiwalay ang dalawa. Lumisan si Erlinda patungong probinsya, tangay ang kanilang anak. Si Arnel ay naiwan sa pangangalaga ng mga kamag-anak. Matapos labanan ng adiksyon sa tulong ng mga kamag-anak, si Arnel ay nangako sa kanyang asawa na magbabagong buhay. Subalit sa halip na tuparin ito, ay pag-inom ng alak ang iginanti niya kay Erlinda. Unti-unting nasira ang pagtitiwala ni Erlinda sa kanya. Dumating na sa point na lahat na sasabihin niya, hindi ko na pinapaniwalaan. Puro pangako lang pero hindi niya naman ginagawa. Galit na lang yung naramdaman ko sa kanya. Muling iniwan na mag-ina si Arnel. Sa kanyang pag-iisa ay nagsimula siyang magtanong sa Diyos hinggil sa mga kaganapan sa kanyang buhay. Nagising ako nung madaling araw, pagkatapos sabi ko, nagtatanong ako sa Diyos, bakit ganito? Dami-dami mga pagsubok, hindi na ba matatapos? Sabi ko gano'n. Sabi ko, wala naman ako ibang tatakbuhan kundi ikaw. Bilang na lang niya ako sa kanyang mga alipin. Ito, huwag kayong umatol at hindi kayo aatunglan ng Diyos. Tila nabigyang kasagutan ang mga tanong na iyon ni Arnel nang kanyang marinig ang kwento tungkol sa alibughang anak. Ang kwentong gaya ng pag-ibig ng Ama sa Langit sa mga tao. Nakikita ko yung sarili ko dun sa anak na talagang rebellious, na pinangungunahan niya yung kanyang ama, nasusunod ang layo niya kaysa sa gusto ng kanyang sariling ama. Pero gano'n na lang magpatawad ang ama sa kanyang anak kahit anong kasalanan mo, pag bumalik ka sa kanya, tumingi ka ng tawad,
magsisi ka, tanggapin mo siya, talagang patatawarin ka ng bukas kamay. Na-realize ko rin na ako rin pala yung gumagawa ng problema ko. Tila binhing unti-unting sumibol sa puso ni Ernel ang mensaheng narinig tungkol sa pagmamahal ng Diyos. Sa nais na lalong makilala ang Panginoon, ay naging masigasig siya sa pag-aaral ng kanyang salita. Hindi naging madali sa akin yung pagbabago. Talagang proseso, talagang gagabayan ka ng Panginoon at para makumpleto ka para sa Kanya. Sa pagsisikap na muling maituwid ang pamilya, dumulog si Ernel sa Diyos upang tulungan siya makipagbalikan sa asawa. Lord, hindi ko hawak ang puso ng asawa ko. Sa dami ng kasalanan ng ginawa ko, ikaw lang ang pwedeng humulma sa kanya. Kung gusto niya siyang pabalikin sa akin, kayo lang ang masusunod, hindi ako. Dininig ng Diyos ang panalangin ni Ernel nang dumalo sa simbahan ng kanyang asawa at tumanggap din sa Diyos. Ang pagkakaunawaan sa pagitan ng mag-asawa ay muling nanumbalik simula ng patawarin nila ang isa't isa. Kailangan sa Diyos ko pala talaga isuko lahat para makaramdam ako ng kaluwagan. Kailangan talaga magpakumbaba ang bawat isa para magkaroon ng kapatawaran. Sabi ko, Lord, ikaw lahat ang may gawa nito. Sa pagdaan ng panahon ay hinubog ng Panginoon ang pamilya Espinola. Kasama ang asawang si Erlinda at ang kanilang anak na si Abigail na ngayon ay dalaga na, ay sabay nilang tinatahak ang buhay sa tulong ng pag-ibig ng Panginoong Diyos. Ang nangyayari sa atin na regalo ng Diyos sa atin na nagkabalikan tayo, na nabuuli yung pamilya natin, patuloy lang tayo na kumapit sa Diyos para kahit anuman yung maging problema, nakafocus lang tayo kay Lord. Yun yung panghawakan natin. Sa naranasan ko sa drug, sa inom, walang magandang may dudulot to. Lalo-lalo magsasuffer nito yung pamilya. Kaya ngayon, masaya kami dahil sama-sama kami yung pamilya nagsiserve sa Panginoon. Nakakapit kami sa Jesus na talagang bumubuo ng pundasyon ng pamilya namin ngayon. Makakasiguro tayo sa isang masaganang kinabukasan sa sandaling isuko natin ang ating buhay kay Jesus. Makakamit natin ito sapagkat ang Panginoong Jesus na ang naghahari sa ating mga puso at isipan. Ating paniwalaan ng buong puso ang pangakong ito ng Panginoon sa atin na nakasaad sa Lumang Tipan. Ito ang sabi niya, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi niyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga plano magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Narito mga kwentong dapat niyong abangan bukas. Dahil sa third eye, nakikita daw niya ang mga demonyo. Menor de edad na adik sa droga, muntik nang mamatay dahil sa overdose. May pag-asa pa bang tumino? Na-diagnose na may manic depression, halos masiraan ng ulo dahil sa stress at problema sa pamilya. Sino ang naging sumbungan niya? Manhid na puso. Hanggang kailan magtitiis? Ngayong Biyernes na pagkatapos ng saksi sa GMA. Samahan niyo kami ulit bukas sa panibagong episode na mag-aatid ng pagpapala sa inyo. Same time, same channel. Laging sa puso na buhay ay gagaan kung si Jesus ang ating sandigan. Mahal tayo ng Panginoon.